Paano malalaman kung kaya mong maging hustler? O, sige, ikaw pumili niyan. Ikaw sumagot. Para sa'yo nga dapat eh. Paano mo malalaman kung kaya mong maging hustler? Paano mo malalaman kung kaya mong maging hustler? Pag mahilig ka mag-isa, Kung kaya mong mag-isa. kaya mo mag-isa. Yung tipong hindi ka masyado naghahanap ng mga kasama, free time mo, ganyan. Tingin ko. Pag-control mo sarili mo. Yun. Yung hindi ka masyadong madaling ayain, hindi ka masyadong madaling, ito gawin mo, sunod ka agad. Kasi pag hustler ka at ganun ka, mas stray away ka lagi sa mga ginagawa mo. You are your own boss. You need so much discipline pag hustler ka. Susundin mo sarili mo eh. So kung mabilis ka sumunod sa iba, edi yung business mo susunod sa iba. Parang ganun. Tsaka pag hindi ka tumitiklop pag hindi ka masyadong takot sa lugi, pagkalugi. Yun. Pag hindi ka tiklopin ng lugi, pag kaya mo lagi mag-bounce back. Kasi sureball ang lugi. Oh, Sureball yun, tol. Tandaan tol, mo. Ilang beses tayo nalugi mula nung dati pa lang. No? Kung ako sa'yo, i-goal mo nga eh. Oo nga. Bilisan mo nang malugi. i-goal mo. May narinig akong ganyan dati. Sino ba yung teacher na nagsabi nun? May sinabi siya ganun sa mga estudyante. Bilisan mo nang magkamali. Bilisan mo. Ibig sabihin, dadamihan mo yung kilos mo nun. Bilisan mo magkamali. Bilisan mo. Achieve mo. Malugi ka agad. Go. Yeah. Maaga ka malugi, the earlier you learn. Tama. Para matuto ka agad. May sabi ni Uncle Warren. Sabi niya, kung gusto mong yumaman, kailangan masanay kang hindi ka tumatanggap ng paycheck. Yun ang sabi ni Uncle Warren. Kaling nun. Narinig mo yun? Kaling nun. Yeah! Totoo. Kasi tol, nangyari din sa akin to sa tropa namin dati, meron siyang day job, ganyan. So, sanay siyang tumatanggap ng pera kada 15 tsaka 30. Sanay siyang ganun. So, sumama siya sa 2 joints, nabigla siya na Walang dadating na sure. Tol, taranta siya. Taranta talaga siya na walang tumarating na pera sa 15 at 30. Sabi ko, Gagi, wala. Ano akala mo? Akala mo pag sumama ka sa amin, Pag big time na nakikita tayo. kasi kami noon lagi, good life, galing kami sa labas ni Kuy Kuy, tapos dadaanan namin siya, galing sa gimikan. Akala niya siguro, puro ganun yung ginagawa namin. Sabi ko, anong akala mo pag sumama ka sa 2 joints? Ano na? Big ballin ka na? Good life na? Labas lang, tapos may pera ka? Ano yun? Hindi, walang paycheck dito, walang sweldo dito. Alam mo yun? Sa Rich Dad, Poor Dad nga training, ganun eh. Sa Rich Dad, si Poor Dad, ang training niya, babayaran niya yung anak niya. Hindi ko maalala exact pero parang ganito yun. Si Poor Dad, ang ititrain niya sa anak niya, bayaran kita for summer job. Ay, si Rich Dad, intern ka sa akin ng libre. Wala akong bayad sa'yo. Libre. Wala akong bayad sa'yo, pero tuturuan kita. Tama. Ganun. Yung tropang yun ang tinutukoy ko dati. Kung hinayaan na lang yun at sumama siya sa akin. Hustler na siya ngayon. Isipin mo, mag-iiba kasi yung mindset niya, yung galawan niya, iba yung pananaw niya, nagigets mo. Yun na yung para sa akin, mas matimbang pa yun kaysa sa isang paycheck. Totoo. Di ba? Totoo Kung talaga. ako magkakaroon ng opportunity na sumama sa 2 joints, like sumama lang na gano'n na lagi mo kasama, tatanggapin ko kahit walang sweldo tatanggapin ko talaga yun Tatanggapin ko yun. May nakita nga ako sa IG na, what would you rather choose? $100,000 o lunch with Jay-Z? $500,000. $500,000. Or lunch with Jay-Z. Oo. Diba? Kung nasa rap scene ako, siyempre, puta, Jay-Z ako. Nasa entrepreneur scene ako, Jay-Z ako. Mas malamang mas malaki dun sa 500K yung kaya niyang ituro sa akin. Diba? Totoo. Yung 500K, pag naubos mo yun, paano ka gagawa ulit? Tapos may lumabas na meme nun pagkatapos Lumabas yung meme, sabi niya, putang ina, pala kinuha ko na yung 500K, wala akong natutunan kay JC. Walang tinuro sa akin, JC. Kumain lang. May meme na lumabas nun Sana kinuha mo na nga lang, no? Tapos binayaran mo yung oras ni JC. Pero kung ako may ganung opportunity na let's say sasama sa atin dito, tangina titake ko talaga kahit walang sweldo talaga yung hawa. Ikaw ba may sweldo ka kay Kuy dati? Wala. Tol, ito, hindi naman Ikaw, nagkasweldo ka na ba kay Kuy? Dati? wala. Yeah, sama lang. Tol. Ano yun? Tangina, ilang years yun? Yung knowledge yun, tol. Ilang years? Ilang tagal nun? Tagal. Lampas 4 pa years. years. Lang, diba? More than 5. Ganun ka katagal na intern kay Kuy. Hindi ko binibigyan ng mga Wala, tol. Siguro ang malibre na ni Koy, pagkain yan. Basic. Normal na yun para sa pagsama, di ba? Pag niyayaan ni Koy. Pero, for 5 years, tol, wala. Ngayon pa lang. Parang ngayon pa lang. Pero, hindi, ganun pa rin Parang ganun pa rin talaga, tol. Hindi ko pa rin siya inaano na parang binabayaran ako ni Koy. Matuto ka kay Goy, tang ina.
Mismo. Pero hindi namin sinasabi na kami ang the best. Di nasa talaga. bahay. Hindi, Pwede tanggalin ng 2 joints. Pwede walang 2 joints dito sa mundong to, di ba? Lungkot nun. Pero, Wait, sige, Sad, ito no? na yun. kunyari ako, ordinaryong tao ako, di ba? Yung may masamahan ka mga taong, alam mo yun, mga leon OQP ba? nga daw tol, di ba? OQP. Only quality people lang dapat. Yeah. Lagi mo kasama. Okay. Oy, ganito kasi yun. Only quality people. Yung mga gusto nating isama, Ayaw nila ayaw talaga yun. Yung mga ayaw nating kasama, sila Siya yung yung gusto sumama. Okay. Ayun ang problema, tol. Ayos lang yan. Gusto natin umangat, pero yung mga gusto natin iangat, ayaw nilang iangat yung sarili. Okay, edi ano natin yung PIM principles, piliin mo lang yung mga pumipili sa'yo. Oh, Alang nag-ads nun, tol eh. Di ba, nagbayad ka ng ads. Tutulungan ka na niya. Oo, makakatulong. Kakalat, di ba? Parang ganun lang. Usually, ang napansin ko, maliit ang wallet ng utak ng mga tao usually. Yun usually yung step na natutulungan ko sila na, boom, kaya nating lakihan yung wallet ng utak mo. Tol, explain mo yung wallet na sinasabi mo, Tol. Kasi everyone, meron tayong parang wallet sa utak natin na magkano ang kayang laman yan. So halimbawa, nasanay ka na ang laman ng wallet mo 1,000 kada araw. Wow, 1,000 mapasok sa'yo kada araw. Tingin mo, usually, yun na yung maximum. Yun na yung laman lagi ng wallet ko, 1,000. Then usually, na-open pa natin yun na ang kaya ng wallet mo sa isang araw, 1,000,000 talaga eh. Tapos magugulat sila, kaya pala nga na they work towards it na pag meron ka palang tinitignan na wallet na kaya mong i-maximize yung 1,000,000 isang araw, kaya mo siya i-achieve. So once napalaki mo yung utak ng tao ngayon, mag-focus na yung utak niya mag-isa, autopilot na yun. Mag-iiba na yung iniisip mo sa gabi, bago ka matulog, pagkagising mo. Kasi yung wallet ng utak mo, laki dati, 1,000 lang yung iniisip Parang mo. pinaalaki mo lang yung vision niya eh, no? Yes. Di ba? Yung Yes. nakikita niya. Yes. Yung ano, kasi parang yan minsan, kaya may makakarinig ako na, kaya sabihin nila na, pangarap ko talaga magkaroon ng bahay lupa, sariling bahay lupa tsaka kotse. Parang lagi ko naririnig sa mga tao yun eh. Para kapag sa kanila yun ang achievement. Right. Sa akin sa mata ko, Tol, hindi nga achievement yan eh. Parang pagiging adult lang yan eh. No, basic yun eh. Bahay Necessities lupa of kotse, life. adult lang yan eh. Adult ka lang yan eh, di ba? Nai-guess mo, hindi achievement yan para sa akin ha. Parang ganun na. So, parang kaya yung iba siguro, kaya yung iba siguro, pag nakuha na nila yun, goods na sila. Dahil buong pagkabata nila, yun ang iniisip nilang achievement. Okay na yun eh. Okay na yun ko yung Bahay pampatahimik ng lupa society kotse. yun. Oo, no, tatahimik na yung mga kamag-anak mo nun. Wala nang sabihin mga kamag-anak mo sa'yo nun eh. May bahay lupa kotse ka, no? Parang yun na yun eh, no? Kasi, Pampastable, parang ganun. pero kung iisipin mo, kung yun ang achievement na tina-target mo, ang achievement, pag achievement siya, years yun bago makuha kung achievement yun eh. So kung tinitignan mo ang achievement, ang bahay, kotse, yung basic necessities, so ibig sabihin, ang tagal mong pagtatrabahuhan. Dapat hindi, no? Kung tingin ko sa bahay, kotse, basic necessity, parang damit, kailangan ko bumili agad niyan. Oo, no? Kasi basic. Ano Ikaw, nga tingin siya, mo no? ba achievement ng camera, Kika, o kailangan mo sa negosyo yan? Kailangan ko yan. Kailangan. Di ba? So kung ganun ka mag-isip, achievement mo, medyo mababang bagay lang, di matagal mo siyang pagtatrabahuan. Talaga achievement nga eh. Wala namang achievement na kinabukasan nakuha mo Achieve eh. mo na yun. So ibahin mo yung category ng mga ina-attract mo na kung bahay, necessity. Kotse, pwedeng necessity kung nasa city ka. Depende naman din sa lifestyle ng tao. We don't judge, right? Pero yun nga, kung ilalagay mo ng category na tama, ano ang achievement mo talaga na gusto na ma-achieve sa buhay? Bahay ba is an achievement for you? Well, if it is, kung masaya ka dun, go ahead. Baka naman yung bahay na sinasabi niya, 300 million yung halang. You know what I'm saying? Hindi, normal na bahay. You know what I'm saying? Camellia. Di ba? Pero hindi, kung yun naman yung makakaano sa kanila, Each is makaka-fulfill their sa own. kanila, Well, okay, yun. sila yun, parang ganun. Yes, pero we're talking about the hustlers here, syempre. Oo. Dito tayo sa group. Kumbaga, bilib two-joints nga ako tayo. sa kanila na ganun sila eh. Bilib ako na, sa totoo lang, bilib ako sa kanila na ganun sila. Kasi ako Madaling hindi ko kaya sumaya. yun eh. Oo, madali silang Hindi ko sumaya. kaya yun, parang, di ba nagigets mo, parang, bilib ako sa'yo na kaya mong ganyan. Kaya mong ganyan. Ako hindi ko kayang ganyan eh. Mas gusto ko pang, mas parang may purpose. global eh. Parang worldwide yung
the way ako mag-isip. Right. Hindi nationwide yan, worldwide. Parang ganun. Mismo. Ganun ako. Malaking Solomon tayo. Malaking, So kung gano'n kayong mag-isip, kami yung pwede nyo makausap. Diba? Sa Solomon bloodline. Kami yung makakausap nyo. Kung gusto nyo ng gigil kausap, na gusto nyo mapalaki yung wallet ng utak nyo, Gigil. kami yun. Like, parang the world is our oyster. Tayo na maganda yung sinabi mo sa akin dati. Yung parang, tungkol sa ano yun eh. Parang tungkol sa kotse yun, nag-uusap tayo eh. Tapos, parang, ano pa yung sabi mo? Parang sabi mo na, hindi, lakihan mo pa yung gusto mo ko, lakihan mo pa. Kasi nakakalimutan ko, tingin ako ng tingin doon sa coach yung gusto ko. Parang sabi niya sa akin, bakit sa tingin mo si Drake nagra-rap yan para sa kotse? Hindi naman eh. Parang normal lang na, so malaki yung iniisip na itong taong to. Yung mga coaching magaganda, normal lang. Kahit pa supercar yan, natural darating sa akin yan dahil, fuck. Minsan nakakalimutan ko yung ganun eh. Ba't ako nakatingin Hindi yun ang mission eh. Hindi naman mission ng kotse eh. Yes, diba? exactly. Kumbaga ano lang yun siya eh. Bonus lang yun siya eh. Parte siya ng pag-angat mo ba? Parang ganun. Yep. Tama. Lakihan ang Wallet sa tingin. utak. Lakihan ang tingin. Ayan ang wallet sa Vision. utak. Lakihan. Dami ko ng tropang sinabihan talaga ng daan kung paano. Majority nung walang nakikinig. Tol, dati nga tol, meron akong tropang Sorrento din. Kasi kadalasan ng mga ibang tropang Sorrento, hindi nakakalabas talaga ng Sorrento yan eh. So, isang beses, parang inimbitahan ko siya sa BGC, ganun. Tara, ano tayo? Kain mo tayo saglit, ganyan. Nung panahon na yun, wala pa rin, alam ko wala akong sasakyan nung panahon na yun. So, nagbabas, yung bus ng BGC, alam mo yun? So, sinadya ko talaga na makasakay kami ng bus. Naghanap ako ng kainan na kailangan namin mag-bus pa. So, nakasakay na kami ng bus. So, yung bus na to umiikot sa BGC. Ang point ko lang nun is para ma-inspire siya, makita niyo yung mga building, mga ganun shit. Alam mo yun, parang magbago yung tingin mo. Pagbalik mo ng Sorrento, iba ka na parang ganun. Walang nangyari. Hindi siya na-inspired Hindi sa mga na-amaze. Kasi ako tol, pag nakakita talaga ako ng mga ganun magagandang tanawin, nag-iiba, nag-gigil ko, nag-iiba talaga. Alam mo yun? Inspiring. Ako nung nilabas mo ako, unang dinala mo ako sa BGC mo, ignorante talaga. Yun, parang layo sa Sorrento nito. Ibang-iba to. Yung ganun. Pero ano ang dating sa'yo nun? Nakita mo yun? Na-inspire ka ba or Siyempre, what? gusto ko dito kaysa sa Sorrento. Yun, yung ganun yung dating, yung unang-unang pinaglalabas mo pa. Diba? Nagigets ko yung sinasabi mo sa mga ibang taga Sorrento na pag igagala mo. So, wala lang. Wala lang. Wala lang. Lagi kong ginagawa yun tol. Minsan, kukuha ako ng 3 tropa sa Sorrento. Kain tayo sa BGC. Dun sa mahal na kainan talaga, alam mo yun? Ganun kain tayo. Parang feeling ko akala ko kasi, pag nakakain sila itong masarap na pagkain, what the fuck, may iba palang, may gantong mundo pala, alam mo yun? Pero hindi. Yung 3 kasama ko yung naalala ko, yun wala eh. Pag uwi ng Sorrento nun, Goy, pinakain kami ni Kuy Kuy sa mamahaling restaurant eh. Ganun lang, pero ang dating lang sa kanila nun, yabang. Para iyabang lang. Oo, ganun. Tataka ako, tangin na Pero if you think about it, okay din yung mga ganun. Madali sila pasiyahin eh. Totoo. Yun lang. Totoo. Kung gusto mo simple ang buhay, no? Kung gusto mo simple ang buhay, minsan pagod ka na sa mga baller friends mo. Diba? Soft drinks lang, boss ka na sa Sorrento. Mismo, di ba? Boss ka na. Pambalance yun, Koy. May lechon manok, boom! Lagi kong ginagawa yun dati. Tangina sa mga gagandang restaurant sa BGC. Kami yung mga pinaka-ghetto doon. Alam mo yung kakain. Tol, sobrang ghetto namin, ng itsura namin. Tol. Pinagtitripan kami ng waiter. Alam mo yung gano'n. Lalabas ng foil. Lalabasan kami ng waiter ng foil to yun. Kasama talaga. Ang unang iniisip agad, ang mga addict to mga to. Parang gano'n. Isipin mo yun. Ganun yung tingin nila sa amin. Parang tropang nakikain lang doon. Parang gano'n. Pagtitripan kami ng waiter. Parang gano'n. Ano, sir? Ano, sir? Ganun, puta inang yan, ganun. Inang yan. Din yung ano na yun, waiter. Sa Hoods din. Oo, sa Hoods din halata naman. Talaga yung waiter na yun, oo. Pero ano yun, Kuy, mamahaling restaurant yun sa High Street Mamahaling yun. restaurant yun. Naalala ko yun. Lagi kong ginagawa yun. Lalo na nung una akong nakita yung BGC talaga. Unang mga isip ko, dadalhin ko yung tropa dito. Dati mahilig yun si Kuy Kuy sa, di ba BGC na siya eh, galing siyang Tate. Tatawag siya sa Sorrento. Ngayong gabi, 2 lang. Bukas, ibang 2 yan. Bukas, ibang 2 yan. Ganun, gabi-gabi, iba-iba. Balikbayan moves eh, no? Dalawa lang papuntang BGC. Ang point ko doon, gusto ko lang mapakita sa kanila na may yung labas ng mundo ba. There's more. Parang, hindi yung nasa Sorrento tayo lagi. Kasi sa totoo lang, nung lumabas rin ako ng Sorrento, doon nabuksan talaga isip ko eh. Right. Although maraming naturo sa akin ng Sorrento. Pero nung lumabas ako doon,
Mas lumawak ako. Lumawak talaga ako. Gusto ko rin ano yun sa tropa. Parang gusto kong gawin sa tropa yun. Koy the savior eh. No? Pero wala, can't save everybody. Oh, bandang Diba? huli Sabi, putang can't ina, save wala. everybody. Less than 2% lang yung nabuksan eh. The rest, puta, halos lahat nilabas ko Less than talaga 2. Oh, tama talaga ang numbers game ko eh. Di ba? 1% nga ang mako-close deal mo. Oo nga, no? Tama Oo, talaga ang oo. numbers Sa dami game. ng yun, no? Sa dami ng yun, no? Out of 100, 1% lang talaga ang sure ball na asahan mo sa numbers game. Minsan dadalhin ko pa sila sa car meet para makita nila yung mga coach. Akala ko kasi ganun. Kasi ako pag dalhin mo ako sa mga car meet, ganun, Hindi ka makatulog eh. Oo, nanggigigil na ako eh. Parang dapat ako yung may ganun na coach. gusto ko din nun, Oo, ganun. Kala ko ganun din kaso wala eh. Iba pala. Iba. Pero, si Dudong dati, unang labas nito Sorrento tulo. Ewan ko unang labas. Hindi naman unang labas ng Sorrento. Pero basta dinala ko si Pudong sa Makati, tol. Makati. Dugyot ni Pudong doon. Ako rin eh, nakachinelas lang ako sa may event sa Makati. Ano ba yun? Saan ba yun? Giho ba yun? Giho? Giho ata yun eh. Anong kwento dyan? Okay. Pagdating doon, mga taong Makati nandun, di ba? Taong Makati. Yung mga, tawag sa mga taong ganun. Yapis. Basta taong Makati. Mga ganun, yung mga... Medyo hipster look. Oo, ganun ba? So mga nakaporma lahat. Kami ni Dudong nakapambahay, di ba? Pero kilala ko na itong mga taong to. Si Pudong, tol, tamang tameme sa gilid si Pudong. Talaga yung confidence, zero. Ganun talaga, tol. Puta, tamang tameme. Tapos gumagano na ako, Dong, lapit ka dito para makapagkwentuhan siya dun. Hindi, Koy, okay lang ako. Normal na taga Sorrento boy. Oo, ganyan. nabibigla. Pagdating sa labas, Nabibigla siya, picture ganun, oo. Before kami pumunta doon, may napulot na wallet si Pudong. gago QC event yun. Hindi, Makati yun. Makati yun. Event nga ng mga rapper yun eh. Hindi ko lang sasabihin eh. Makati Naalala ko yun, yun, tol. Koy. Hindi ko Alam ko na yan, Koy. Ha? Alam ko na yan. Parang rap battle yan. Hindi, Wala Koy. ka sa mic, tang inupi. Parang rap battle yan. Ha? Hindi ba yung... Anyway, kahit ano man yun, QC o Makati, basta dinala ko si Pudong doon, di ba? Okay. Basta before nun, si Pudong nakapulot ng wallet. Nakapulot ang wallet, may laman mga 3,000. 3,000. Okay. Masasabi ko kay Pudong, Dong, ba't ka ba walang confidence? Ba't ka ba nahihiya? Unang-una, tandaan mo, may 3,000 ka sa bulsa ngayon. Lahat ng mga yan, mapoporma lang yan, pero pustahan tayo 500 lang ang laman yan sa bulsa. Yung iba dyan, wala pang 500. So, Ayun yung karamihan sa Makati sa mga gimigan eh. Yung ang poporma pero 150 lang laman ng bulsa. Makati cool Yung yun. Makati talaga, yun. Putang ina. Gets. Ganun kaya sabi Hipster ko, nga itong eh. putahin, ibahin mo Makati yung... Sen. Kasi may 3,000 sa bulsa talaga nun tuloy. Alam mo yun? Pero yun, ito lagi ko rin yan, si Pudong, lagi ko nilalabas ng si Pudong para makita niya yung mga ganyan shit. Lagi ko siyang sinasama dati talaga para... Sa akin, ang dating naman nun, yung mga nasa under ko naman, gusto ko rin gawin yung ginagawa sa akin ni Koy. Right, paid forward. Ganun din parang siya. ganun din. Ganun din siya. Napofrustrate ka, no? Bakit hindi mahawa yung Ang ibang tropa mo, ang no? dami ko nang rin sinukuan eh. Ganun Hanggat talaga bandang eh. huli tol, nag-give up na ako eh. Bandang huli. Hindi na ako ganun sa mga tropa. Parang gusto kong ilabas sila Tanggap lagi. mo na, no? Tanggap mo na. Para sa akin, pag may ang mga nagugustuhan ko, pag may mga tumatawag na tropa sa akin at Oo. nagpipresenta silang sumama sa akin, okay, Yes. ito ang gusto ko. Yes. Kasi yes. tinry ko ng lahat eh. Tinry ko iba't ibang ways eh kung paano sila mabuksan yung mga isip nila eh. Pag sila ang nag-approach, mas effective eh, no? Oh, and at saka Oo, sa akin, ready na sila. Tsaka sa akin, ang ginawa ko na lang na mindset ko, parang, ba't ko ba iniisip itong mga to? Ayusin ko nga muna yung shit ko talaga. Like, Yeah. yung, liliitan ko muna yung putang inang ko, yung bang tawag doon. Ganun ko ba? Sa akin lang focus siya, muna nakafocus talaga. talaga ba? Bahala na kung ma-inspire kayo sa akin o hindi. Ah, Parang ganun tama, ko na lang. tama. Ang nangyayari pa nga, pag hindi mo na sila pinansin, tapos nakita nilang umaangat ka, lalapit na sila eh. Mhm. Yep. Tatanong na sila kung paano. Dalawa lang naman eh. Oo, or Lalapit mag-hate. sila or Yes. mag-hate. Opposites. Parang Oo. ganun, oo. Tama. Alam mo, may nakausap akong isa sa mga lihitimong taga Sorrento nung nakaraan. Ka-video call ko ba? Nangalasing sila eh. Tapos yung isang parang, yung isa na OG talaga, matagal na sa Sorrento, sabi niya, Koy, may tanong ako, bilang gumanon siya. Bakit ganun? Yung mga kababata mo dati, di ba dapat sila ang mga nasa likod mo ngayon? Ganun yung tanong niya tulo. Weird. Kalagitnaan ng inuman nila, ganun. Sabi ko, ewan ko nga rin eh, sabi ko. Hayaan mo na yun, sabi ko ganun. Hayaan mo na yun, sabi ko ganun. Pero napansin niya rin niya ba? Na dapat yung mga kababata mo, sila Mapapansin talaga yun lalo na nung mga taga Sorrento talaga, Koy. Mm-mm. Yung mga old school na Sorrento. Kilala yung grupo mo dati. Yun sila makakapansin talaga nun. Pwede ba in-explain ni Snoop Dogg yan yung closing the gap? Ah, maganda yun, maganda Di ba yun. yung closing the gap na
Ikaw nga, Koy. Si A$AP ba yung kausap niya dyan? May isa siyang kausap na rapper dyan. Isa- Baguhan lang. A$AP Roque. A$AP Roque. Sa proke. Kwento mo, Koy. Kwento mo. Parang ang point nun ni Snoop Dogg nun, kung habang umaangat kang ganyan, ito yung mga homies mo, di ba? So nagkakagap kayo ng konti. Kakagap kayo. Ngayon, walang choice, walang ibang choice kundi kailangan humahabol ng homies mo. Or- kung hindi, maiiwan sila. Or bababa ka. Eh hindi ka naman pwedeng bumaba. Yun. Dalawa nga ang choice doon. Either bumaba ka or umangat sila. Eh alangan naman bumaba ka. Yeah. Yup. Imposible din yun. Kailangan maklose ng homies mo yung gap talaga. Sabayan nyo. Ganun, kung ayaw nyo ako mawala, Tama. sabayan nyo ako. Yes. Diba? Parang ganun. Mas healthy yung relationship na yun eh. Oo, ganun. Mas healthy yun eh. Mas masaya yun. Oo, talaga. Tingnan mo nga tayo, di ba? Oo. Ang saya kaya. Ang saya kaya na tayo mismo, nagyayabangan tayo, na paangasan tayo. Ang saya eh. Ang saya kasi at the end of the day, lahat tayo nakikinabang. Di ba? Totoo, Yun ang totoo. relationship dapat ng mga magtotropa na kayo mismo, competition na kayo agad. Di ba? As a man, kayo mismo. Tapos nagtutulungan kayo para ma-achieve nyo sabay-sabay kayo. Di ba? Hindi kayo nung walang kopya, hindi ganun. Oh, hindi Kopyahan ganun. kayo. Hindi ganun. Ito ang module. Baka kasi yun ang iniisip ng iba na pagalingan, walang kopyahan. Hindi. Hindi, ito ang module. Sinong nauna? Ikaw nauna. Ito ang module. Ako next pang. Module. Boom. Pang. Module. Ambagan kami ng modules namin. Nauna siya sa ganito. Pang. Ambag siya ng module niya. Ako tol, mas gugustuhin ko talaga na yung mga homies parang sumabay sa akin pag-angat din. Like, nang hindi ko kayo parang tinuturuan, hindi ko kayo binibigyan ng isda Yes. Parang Ano tuturuan ba sa ko yung mga Bible? isda, di ba? Tuturuan ko yung mga isda, di ba? Hindi ko kayo bibigyan ng isda. Na gusto kong sumabay din talaga para, kasi, kunyari, magbo-ball out na ako, right? Kunyari, magdadrive na ako ng mga supercars, ganyan. Magandang may isang homies na supercar din na sumasabay sa skyway. Alam mo yung mga ganun. Totoo. Yun ang homie. Kaya mangingibang, iikot kayo sa buong mundo na may kasama mo yung homies mo. Kaya minsan, gusto ko may homies na sumama sa akin. Pag-angat, gusto ko may makasama na homies nang hindi ko siya kinakarga. Tama. Yun, kasi medyo mabigat din pagkarga mo yung homie. Kasi hindi Diba? hindi pang longevity yung planong may karagay. Oo. At the end of the day, mapapagod yung tagabuhat, masasanay yung binubuhat. Dalawa silang ano doon, Negative no? pareho. Parang negative, Negative no? pareho. So, kailangan magsabayan talaga kayo. Healthy pareho. Pero nakakita ako ng ibang ganun tol, mga na lang talaga, yun talaga yun, wala, Yung tanggap setup nila nila, na yun hindi yung nila, dynamics nila, Oo, no? na hindi nila matuturuan to, binuhat na lang din talaga nila sa team nila. Sinama na lang. May mga crew ako nakikitang ganun eh, mga malalakas na crew, sinama na lang nila. Kumbaga, swerte na lang na sobrang yaman nitong Kaya niyang buhatin. Kaya niyang buhatin tong mga to. Pero para sa akin kasi, Hindi yun ng richness hindi, eh. yun na nga, ang mangyayari tol, dun sa mga binubuhat niya, bandang huli, sa loob-loob, may konting lungkot pa rin siya eh. Hindi siya yun eh. Oo, di ba? Magigets mo, meron siyang konting something na hindi siya fulfilled ba? Tama. Yun, kaya... Tsaka what ayokong if may ganun. mangyari dun sa isang taong yun? Yung isa, no? Patay kayo, no? Di ba? Tapos 10 years siyang walang alam gawin kundi umasa dun sa taong yun. Patay siya talaga. Paano? Totoo. Hindi healthy, di ba? Hindi healthy. Dapat pareho talaga kayong... Hindi naman sinabing pantay kayo palagi. Ganunan nga yun eh. Wala namang... It will never happen na pantay-pantay tayo ng lahat ng accomplishment, pag-aari. It will never happen. Ganunan talaga yun. Pero pareho kayong pataas. Parang pag gano'n kayo pareho, pataasan kayo. Sa sobrang kulit nyong magpataasan, natin dito magpataasan, ang bilis ng mga pangyayari. Diba? Halimbawa, bumili ka ng cellphone na maganda. Alam nga namang hindi kami sumunod lahat. Yun yung hassle natin. Internet and everything. Diba? So, ganun. Kailangan sabay-sabay talaga tayo. Kung binigyan mo lang kami ng cellphone o di sa susunod na labas ng iPhone, kailangan mo ulit kami bigyan. Yun na nga, yung bigat sa akin. Twice a year yun. Bigyan mo kami mamaya ko. Diba? Kung halimbawa si Kika ang sinabi ko, bigyan mo ako ng camera. Para sa life and times mo naman to eh. Diba? Dito na tayo mag-example para diba? Real talk. Sabihin ko, ito, camera, bili ka, pang. Next year, luma na yan eh. So, hingi ka na naman kay Koy. Ano nangyari? Ano nangyari? Next year. Diba? Diskarte ang pinasa. Kailangan dapat, tol. Diskarte ang pinasa. Feeling ko yung mga ibang tao, pag tinitingnan nila ako, ganun iniisip nila na parang sagot ko lahat, ganun, parang baby ko yung ibang tropa. Gagi kung alam nyo lang gano'n ako ka-brutal sa tropa. Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang ako gano'n ako ka-brutal talaga sa tropa, maiwan ng maiwan. Kinginang kulit mo ha, di ba? Totoo talaga. Sinabi ko na sa'yo eh, kung paano eh. Kung hindi ka pa nakinig ha, okay, maiwan Ang inang kulit mo ah. Kulit mo na. Bahala ka. Ito, tol ha. Nagigets ko kasi yung fantasy na gusto ng mga tao eh, na
kung sino yung mga kasama mo nung una, makakasama mo pa rin hanggang makarating ka dun sa gusto mo makarating. Fantasy nga. Fantasy yun tol eh. Fantasy. Well, pwede Totoo siyang yun. mangyari. Pwede siyang mangyari. Oo, pwede siyang mangyari. Pero mas more on fantasy siya. Sa mga movies kasi ganun eh. Diba? Yung kababata mo, kasama mo hanggang kaduluduluhan, ganun. Pero sa totoong buhay, Reality ba? may makakalas yung Talaga, iba. talaga. Diba? Meron talagang maiiwan, may hindi kakayanin, ganun talaga. Kaya nagigets ko yung mga tao pag sinasabihan nila, ba't di mo nakasama si ganyan? Ba't hindi mo nakasama si ganyan? Pag nagigets ko, ba't gusto nilang makita yun eh? Kasi masarap nga naman tignan. Na kompleto kayo lagi. Oo, kahit naman ako, gusto ko yun eh. Siyempre. Nakasama ko pa rin kung sino yung mga kasama ko dati. Kahit ako gusto ko talaga yun. Pero kung katotohanan, totoong buhay lang, reality lang, tatanggapin ko yung reality. Kaysa sa mainis pa ako, na ba't di ko nakasama si ganito? Tangina, ba't ayaw mo sumabay sa akin? Kaysa mainis pa akong ganun, tatanggapin ko, ito yung storya talaga eh. Ganyan ang storya. Laging merong mawawala talaga eh. So yun, kaya nagigets ko bakit gusto ng mga tao yung ganung fantasy. Kasi ang sarap nga naman niya tignan. Totoo yan. Ang sarap niya tignan. Parang sa mga movies na, kaya yung high school sweetheart mo hanggang kaduluduluhan, maging kayo, parang, di ba, fantasy yun eh. Parang ang sarap niyang, di ba, pag ganun, ng gandang storya sana. Pero hindi nangyayari naman talaga yun eh. Diba Pero para sa akin, umasa lang kayo. Ha? Hindi pa naman patay eh, di ba? So ako pag may tropang naiiwan, okay, wala kami masyadong communication, naiiwan siya eh. So ang binibigyan ko lang ng oras, yung pagkausap ko, nagpo-progress in life. na tropa, okay. Oo, kung okay, may problema ka ngayon, may situation ka, kakausapin mo ako. Oo. Kakausapin kita. Nasa down low ka, walang... Basta naririnig ko sa pag-uusap natin na solusyon ang kailangan mo, hindi atensyon. Maganda ba yun? 'Di ba? So pag solusyon ng kailangan niya, kakausapin ko pa rin naman siya. At hindi pa huli ang lahat. Napansin ko nga marami akong tropang long term na eh, like 5+ years eh. So nasusubaybayan ko na may times talaga na hindi kayo close for a year kasi pareho kayong may ginagawa or something eh. 'Di ba? Tapos magugulat ka na lang, halimbawa mas mataas ka sa tropa mo ngayon. Biglang next year mas paldo siya. Siya naman yung paldo. Oh, so ako hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi ilang beses ko talaga na-experience yun. Akala ko wala nang pag-asa to. Okay. Parang akala ko talaga, parang ilang beses Hanggat din nabubuhay pa, no, Frank? Hanggat buhay, tol, puta. Meron talaga. Oy, hanggat may oxygen, may pag-asa. Oo. Oxygen. So, umasa ka lang. Like, Sino ang asa? Ako? hindi. Kung sino mga Sino man yung may gusto fantasy. ng Ako fantasy ayoko na nang yun. umasa eh. Kaya mo na Ako ayoko nang umasa. umasa. Mas bahala kayo sa buhay nyo dyan. Ako, umasa ako in general, hindi sa tao. Okay. In general ako na, in general, hindi sa taong yun na, may pag-asa pa. Hindi ganun. Like, in general, malay ko. Parang ano ba yun? Benefit of the doubt. I give them the benefit of the doubt. Okay. Na pwede pa namang mag-turn talaga yung wheels. Like, and the wheels fucking turn. The wheels turn. Nakita ko talaga, pag ganun talaga siya. Like, may tropa talagang nasa baba na akala ko mind blown na wala na. Tapos biglang after a year or some months, biglang boomin siya. Parang ano nga yun, yung roleta. Oh. Tumuturo, minsan hindi. Yes. And may mga tropa ako na akala ko hindi na babagsak. Bilang bumagsak, no? Fuck. Wala na sa kanila yung roleta. Na-open talaga ako na, oh shit, I gotta be humble. Hindi pwedeng pag Kala nasa ko ba baba si walang tropa. humble? Ito na yung humble ko, tol. Ito na yung sagad na humble ko, pare. Humble ako dito. Humble na ako nito, pare. Humble ako nito. Hambog. Humbling siya, tol. Na, Okay, so, sa taas ka. okay. Gigets. Meron na akong parang, nagkaroon ako ng hindi, ayoko na palang umasa. Pero hindi, tama. In Meron general, pa. in Kasi general minsan, lang. tol, meron akong mga In life. ibang homies na parang, parang hinuhukay nila yung hukay nila. Parang ganun. Yun lang. Sakit na. Ang ayokong tignan, parang ang sakit niya sa matang tignan. Nakikita ko ng Tapos tropa hindi ko. ka naman nagkulang ng Dig in your pasabi. own grave. Hindi ako nagkulang ng kung anong sabihin ko, ng guide. Hindi ako nagkulang talaga, alam mo yun. Pero nakikita ko hinuhukay nila yung hukay nila ba. Parang ganun, palalim sila ng palalim. Sa bagay, bandang huli rin naman, pwede pa rin naman talagang mangyari yung na parang bigla talagang matamaan sila ng ilaw ba. Ma-enlighten sila ba. So, okay, so tama. Hindi ko titignan yun na parang that's it na. Oh, basta wag mo lang silang bigyan ng ng attention or like, 'di ba? Parang ganun lang 'yun eh. Wag mo sila Wag bigyan ng atensyon, no? Hayaan ko na sila muna maghukay-hukay doon. Oh, kasi minsan nasa point ako dati na pag down yung tropa, i-follow up ko pa, kukulitin ko pa. Kamusta na Ganyan tayo ako dati. Ngayon, hindi ka na ganun. Hindi na. Okay. Hindi na talaga. Sayang oras. Sayang talaga Ganyan oras. ako, tol, dati. Ang nangyayari pa, napoprolong sila. Kakamustahin naman ako eh.
Oo nga, no? Aasahan ka pa nila. Komportable tuloy sila, no? Kaya kamusta naman ako? Tuturuan pa rin naman ako niyan eh. O iniisip ng mga tao masyado kung parang, brutal ako pero ganun ako tol dati. Kumbaga yung care ko nga. Sabi ko sa'yo, sobra mataas nga yung care ko parang ganun. Sabi ko nga sa'yo, can't save Natawagan ko everybody pa yung ko eh. homie. Parang, yo tol, tangin na mali yan, ganyan, ganito gawin mo. Tapos maiirita yung tropa, maiirita pa sa akin. Puta, maiirita pa sa akin yung tropa. Yun nga, makukulitan pa siya eh. Oo, no? makukulitan pa. Kasi kaso lang, ang hirap kasing tignan yung tropa na nalulunod. As, nasa akin naman yung salbabida. Pero pag binabato ko naman yung salbabida, ayaw naman yung kuhain yung salbabida. Parang sakit sa mata sa akin ba na nalulunod sila ba? Parang gano'n. Oo nga eh. Pero kasi pangbagang bandang huli nga, umano sa tangina, sige, malunod ka na dyan. Minsan kailangan nila, tol. Maghanap ka ng hangin bigla dyan. Minsan kailangan talaga nila yun. So ako, wini-withdraw. Parang dog training talaga ko, di ba? Pag may maling ginagawa, withdraw attention. That's the only way. Withdraw attention. Oo, tama. Di ba? Ikaw nagturo eh. Dog training yun eh. It so applies sa buhay talaga eh. Sa babae mo man, sa kaibigan mo man. Di ba? Totoo. Withdraw attention if Totoo. ayaw mo yung ginagawa niya. Give them attention if they give you peace of mind. Di ba? The more peace of mind, bigyan mo sila ng more attention. And kung nagpo-progress sila in life, more attention. Diba? Parang biblical din naman yun eh. You get blessed kung mas tama yung ginagawa mo. Alangan naman pag naggagago yung tropa, ang law is mahalin mo pa siya. Kaya nga tol, minsan masama sa tingin ng mga tao, halimbawa yung sinasabi, nagka-problema na ng mabigat, iniwan nyo pa. Minsan nagigits ko rin naman kung ba't siya iniwan eh. Diba? Hindi naman minsan masama yung mga tropa na iniwan siya. So you mean pag sobrang gago na ng tropa mo, stick by him pa rin? There's a fine line between doing good and doing right. I want what's right, not what's good. Diba? What's good feels good, may be good for now. What's right will be right forever. Sa mga It tropahan may feel talaga bad. sa mga tropahan talaga na mga leon yung mga members, ganun talaga yun eh. Oo, tol. Ganun talaga eh. Parang tough love kumbaga. Yo. Talong nila tol, tips pag nag-flop yung business. Pag nag-flop yung business. Eto mga businessman yung kaharap ko, anong mga masasuggest muna. nyo sa kanila tol? Anong mga tips nyo? Ako nag-flop na business ko dati. Anong Ilang tips mo beses na. sa nagtanong sa akin, Koy? Eh di wag mo na yung business na yun. Lipat ka ng lipat. Ewan ko, hindi ko alam. Eh nakaranas ka na ba ng flop na business? Oo. Food. Anong tips mo sa kanya, Koy? Parang Pag nag-flop yung business, agahan mo umexit. Bago pa lang talaga mag-solve. Yes, kung halimbawa nalugi ka na ng 10,000, huwag mo na antayin malugi ka pang 20. Eh paano pag Pag syempre, Shut it down. Eh paano pag syempre, di ba minsan malugi ka talaga? Alangan naman tingnan mo, ay lugi agad. Exit na. Minsan may lugi talaga. tapos lugi ka muna sa umpisa. Mararamdaman mo siya. Kung okay lang sa'yo sa business mo na nalugi ka, meaning gusto mo yun, tapos alam mo yung gagawin sa kanya. Pero halimbawa, naranasan ko na business na hindi ko siya masyadong gusto, pera lang habol ko. Ang nangyari, nung nag-flop siya, hindi ko na gustong ilaban pa. Okay. Di ba? Okay. So, kung gusto niyo yung business, ilaban niyo. Pero kung hindi mo siya gusto, i-close mo na kasi kung hindi mo siya gusto, hindi mo gagawin yung best mo para maangat yung flop mong business eh. So, charge to experience na yun. So, dapat bang sa tingin mo, dapat bang pumasok ka sa business kahit di mo gusto? Hindi. Kung wala kang pera, Kung wala kang pera. kung wala kang choice, hindi ka pwedeng papasok sa gusto mo. Wala kang option eh. Para sa akin yun. Pero kung meron kang option dahil may pera ka, may skill ka or something, sige, pasok. Parang ganun. Tingnan mo lang. No? Kahit Tingnan hindi mo. mo gusto. Kahit di mo gusto. Ay, hindi. Kahit hindi mo gusto kung wala kang option, wala kang skill, wala kang pera. Pero kung meron ka, wag na. Kasi may option ka eh. Doon ka sa gusto mo. Doon ka sa gusto Bagay mo. dati. Number one pa rin talaga. Yung gusto dapat mo. gusto mo, no? So kung wala ka pang pera, wala ka pang skill, wala ka pang option, pasukin mo kahit di mo gusto, okay lang yun. Hanggang sa... kasi hindi mo rin malalaman sa totoo lang kung ano yung gusto mo pag hindi mo pa na ano yung hindi mo gusto eh. Ano? hindi mo malalaman kung ano talaga yung gusto mo sa buhay pag hindi mo pa naranasan yung mga hindi mo gusto. Gets. Parang Okay. ako hindi ko alam ko yung gusto ko nung bata pa ako pero hindi sa buong buo. Hangga't hindi ko naranasan yung rock bottom na mga ayoko pala. Naakala ko okay lang basta magkakapera ako kahit ayoko gawin. Pero nung naranasan mo na, ayoko pala talaga to, pipilitin mo talaga yung gusto mo na lang. Kasi So, mas tatrabahuin madali yun, mo tol. siya. Mas madali yun kasi pag gusto mo eh. kahit mas mahirap siya technically,
madali siya sa pakiramdam mo kasi gusto mo siya. So like ako, gusto ko yung business na clothing. Hindi naman all year round. Kita ka yung unang 5 years ko maraming beses ako nag-flop eh. Meron akong investment sa tela. Pero tinuloy mo, di ba? Tol. Kasi gusto mo eh. Meron akong flop na 1 year na tambak sa akin yung tela dahil mali ako ng formulation. Nalugi ako, isipin nyo, 1 year pa ako kinailangan mag-ipon para makabuo ulit ng second batch ng tela. So kung sa normal na tao, iyak ka na nun, sarado mo na, naubos ka eh. Yeah. Pero sa akin, nilaban Dahil ko gusto talaga. mo. Dahil gusto ko. Pero So alam mo, depende ang sa tricky minsan, tol, minsan hindi makita ng mga tao na flop na. pwede palang pumera yung gusto nila. Kasi minsan, kadalasan yung Tama. gusto nila, Out of this world. pag titingnan mo siya sa normal na pananaw, may pera ba dyan? Tama. Kaya pag-i-skate, kaya skateboard. Yes, oo. Di ba? Siyempre, sabi ng magulo, skateboard ka? Mm-mm. Yeah, parang ganon. So kadalasan, minsan, magta-try na lang tuloy sila ng ibang diskarte kasi akala nila yung gusto nila Walang hindi pera pera. din. Oh, mukhang ganon eh. Lalo sa Mukhang art world. ganun. Oh, Lalo sa art- creative world. Kasi ako, ang gusto ko talaga nun, fine arts eh. Pag gano'n kasi tol, wala kang Pero- tiwala sa sarili mo nun. Hindi, Sa- pero majority nga kasi bro, sa totoo lang, sa creative industry, konti lang yung mga tao nakaka-appreciate at nagbabayad para sa creativeness mo eh. So yung majority ng magulang natin, tito, tita, nasa industriya sila ng normal na office, health. Yung creative, hindi naman yung priority eh. Yeah. Hindi, Pero kahit na may ang laki hindi ng priority. pera dun eh. Yes. Hindi lang nila makita Yes. eh, no? Pero nasa top lang din ang mga may pera hindi, dun. hindi lang ganun kadaling makuha. Oo, kumbaga Pero pag kailangan nakuha nasa mo top naman, ka. Pag nakuha mo naman. Yes. Parang pag si si Peewee, pag nag-drawing siya, di ba? Sabihin ng siya ng nanay niya, Peewee, nag-drawing ka na naman dyan. Ganun lang sabi ko tayo, Peewee, no? Ikaw gumagawa ka ng something great, no? Sa tingin mo gumagawa ka sa tingin mo gumagawa ka ng masterpiece bilang maririnig mo yung mama mo. Peewee, mag-drawing ka na naman dyan. Yung lolo ko nga, gumagawa akong pattern sa bahay niya. Namatay si lolo ko, doon ako sabi niya, oh, sige, tapusin mo na muna yung project mo. Project lang. School project, Alam mo, tingin school sa akin na sa project. ginagawa ko mga patterns. Pero sa tingin mo, ito na yung magpapayaman sa'yo. Yung Sa mata nila. yung halaga nun sa akin eh, di ba? Sa kanila school project lang. Pero ganun Parang talaga pag-rap yun. din, puta, ang hirap siyempre kung rapper ka. Yan pala. Sabihin Tingin mo nila sa- naglalaro ka lang Masabi din. sa'yo. Mukhang naglalaro. Hindi ko na-try paliwanag sa mga gulang ko. Hindi ever? Hindi ko to try paliwanag. Hindi kayo Hindi mo nagkaroon ng sinabi discussion? na, Yung discussion na malalim, hindi parang asar-asaran lang. Hindi ko na tinatry. Asar-asaran lang, parang ganun. Kaya sabihin nila na wala ang pera. Hindi man sila sinabing rektang walang pera dyan. Pero sinasabi ko na, mas mayaman sa inyo si Jay-Z. Yeah. Di ba? Mas si Jay-Z, Mic rapper drop. yun. Mas mayaman sa inyo si Jay-Z. Yup. Ganun. Tapos bilang sabihin nanay ko, bakit si Jay-Z lang man yun? Si Jay-Z yun eh. Parang mas bihira yun. Ganun nga ako eh. Ganun yeah. ako nga yun. parehas kami. Yeah. Parehas lang kami yan. Ganun. Yun. Got you. Minsan ganun. Got you. Hirap Yes. ipaliwanag minsan. Parang yung sabi mo sa akin dati, di ba? Parang, tangin ako, ba't kaya di ka pa nila pinakinggan? Tas, may rapper dito pinag-uusapan natin eh. Okay, gets ko. Di ba? Tas sabi niya kasi, kung ako rapper, papakinggan talaga kita, Koy, kasi may experience ka na eh, napagdaanan mo na eh. Parang tama. ganun. Pero kasi tol, pansin ko lang may yung mga ibang tao, may ugali sila na gusto nilang patunayan yung way nila. They'll wanna learn the hard way. Tol, para sa akin, tol. Hard way. Tol, kunyari, yung mga kinausap kong rapper dati na ayaw nila makinig sa akin, di ba? Kung nakinig sana sila sa akin, mas malaking tipid pa yung magagawa nila eh. Yun talaga. Tipid sa Yung oras, makakatipid. unang-una. Oras at pera. Parehas. Oras at pera, makakatipid na sila dahil yung mga mali ko nalaman ko ng mali, sabihin ko na siya, okay, huwag mo nang gawin to huwag mo nang gawin to Ganun, yun. Kaso hindi, parang pansin ko lang, Frank, parang gusto nila, nakaka-feel good siguro sa kanila pag napatunayan nila na mas gumagana yung way nila. Parang syempre isipin mo, tol, mapapatunayan mong, Mali si Bugoy na Koy. mali si Koy. Parang yun na yung minimission nila minsan, tol eh. Pero kasi kung isipin mo, they can credit themselves din naman eh. Fully pa nga eh, kahit galing sa'yo yung advice eh. Kasi unang-una, Oo nga eh, sino no? ba ang nag-decide na humingi ng advice? Sino ba ang nagbayad? Laging choice na. Sino ba nag-apply? Oo nga, no? Sino gumawa in real life? Siya. Sino magre-reap ng results? Ikaw? Hindi rin siya. Siya rin eh. So, in fact, pwedeng i-credit niya yung sarili niya. Isama niya sa credit na. Ako naman din gumawa eh. Humingi ako ng tulong kay kuya ko lahat. Ako credit mo. Basta patunayan mong tama ka pa rin.
Totoo. Plus, sinunod mo yung advice ng expert. Yun yung masarap. Doon, matitipid mo talaga oras. Mas Yun talaga napabilis sa akin, pa lahat. Mapapabilis mo talaga lahat. Kasi may experience siya. Usually, hindi nag-a-agree yung tinuturuan student sa teacher kasi magkaiba pa sila ng general principles and how they view the world. Ngayon, tanggapin mo na yun as a student na yung how you view the world, mali pa. Hindi Dapat mo pa nilang tanggapin, no? Oo, ako at an early stage. Alam ko, bobo pa ako. Hindi, nagigets ko na, tol. Mahirap kasi para sa ibang tao yun na aminin nilang mali sila. Tama. Hindi nila matake yun, Right tol. tawag dun. Ayaw nilang nasasampal sila. Alam mo Tama. yun, ayaw nila yun. Ngayon, the younger they get corrected with that attitude, the younger they become successful. Kasi mas makikinig ka ngayon, mas open ka na, di ba? Kung matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig sa experts, pagdadaanan mo lahat ng kailangan nilang pagdaanan. Di ba? Ang problema, nag-iiba ang mundo, nagpo-progress ang mundo. So yung sana tinuro ni Koy ngayon na applicable ngayon, sinunod mo ngayon, pwedeng hindi na applicable bukas eh. Iba na algorithm ng Facebook. Iba na algorithm ng IG, isang araw nagpapago eh. 'Di ba? So i-apply mo agad, tapos tanggapin mo na agad ang early stage na medyo stupid pa ako. Actually, ang brain nga nagde-develop hanggang 21 years old eh. Okay. So nung nabasa ko yun, nung 18 ata ako, okay, hanggang 21, iaasa ko muna yung moves ko sa mga mas nakakatalino sa akin. So before ako mag-move, I consult someone na tingin ko mas matalino sa akin dun sa field na yun. Kaya mas mabilis siguro akong navigate through life. Di ba? Parang ganun. Kasi hinihiram ko lagi yung utak nila. So, when it comes to like being a man, di ba? Hiniram ko yung utak mo first for a long period of time na kukonsulta muna ako, okay, anong gagawin ko. Hindi na ako mag-iisip, nakatipid akong brain energy. Siya na yung nag-isip para sa akin. Isipin mo, anong gagawin ko next, di ba? O recently, hindi ko ma-figure out ang nutrition. Di ba? Hindi ko ma-figure out ang nutrition and fitness. Gusto ko athlete level fitness, athlete level nutrition. Wala akong mga acidic na nagbo-burr or whatever. Like, gusto ko tama lahat. O, di nag-hire ako ng coach. Nag-hire ako ng nutritionist. O, sila na bahala. Pupunta na lang ako sa gym. Never ako nakapag-workout ng ganong kalala. Every time may kasama ako mag-workout, diba? Lagi namin naiisip na pag tayo lang, hindi na natin gagawin yung next talaga eh. Pag mag-isa, hindi mo talaga gagawin eh. Siya, alam niya yung maximum capacity ng human eh. Most likely kung coach siya, di ba? Alam niya na kaya pa niya, nakikita ko kaya pa eh. So pupush ka pa niya harder. Usually daw, may 70% more effort ka pa eh. So ganun pa kalaki yung na-unlock nila sa akin. Ay, ang laki ng binayad mo dun eh, no? Yung sa coach hindi naman, yung sa boxing coach hindi. Yung nutritionist. Yung sa nutritionist nga. Oo, kasi yung nutritionist may team ka pa talaga for yourself na everyday i-monitor yung food mo and everything. So, yun. Kaya nag-invest din talaga ako doon. At tagal ko na pangarap yun, man. Like 2 years na. 2-3 years ko nang alam yun na nasa isip ko, pag nagkapera talaga ako, kunin ko talaga tong program na to. Kasi tagal ko nang namumroblema sa diet and everything eh. Like, medyo sensitive siguro yung bito ako or something. Hindi ko ma-figure out yung tama, paano ba. So yun, parang 2 weeks na. Okay, getting better. I think they know what they're doing. Sige, pagmasdan ka muna namin. Oo, ako nga yung guinea pig ngayon. Pagmasdan ka muna namin. Pag gumana, okay. Experiment na So yun. far, so good. I'm learning. Di ba? Oh, so yun, kung konsulta kayo sa expert, nakikita ko yung presyo nga natin ngayon, napakamura yun sa totoo Tulang lang. mura talaga nun. Like, Tol, hindi pag nyo natin take kinukumpara ko advantage. Tol, pag Pero kinukumpara marami ko dun naman, sa mga marami gusto naman. kong bayarang tao, ang mahal yung mga gusto kong bayaran Talaga. tao ng information Talaga, nila. talaga, Hindi ko talaga. ma-afford yung iba eh. Yung iba naman talagang in-afford ko talaga. Pero ang dami ko rin natutunan mula nung na... Oh, game, tige, bigay tayong numbers ha. Kasi baka akala nila nag-iimbento eh. Silang dalawa. Tingin nyo, ilang digits yung nadagdag namin sa pockets nyo tapos tuwing kausap namin, all overall. Tingin nyo, 4 digits, 5 digits, 6 digits yung nadagdag sa mga pinag-uusapan natin lagi. Tapos na-apply nila. Oh, sa finances nyo, magkano tingin nyo yung nadagdag nun? Kakabili ko lang ng 5 digits tol eh. Camera. Oh, yan. Camera. Oh, di ba? Para may proof. Di ba? Kakabili ko lang ng 5 digits. Patunay. Di ba? So, it works. It works. Talaga naman gumagana. It works. Tingnan nyo sa Facebook, may feedbacks ako doon na sa ng mga tinuturuan ng tungkol sa business.
millions yung sinasabi nila sa akin na feedback. Diba? Like, Sarap. 1 month, 3 to 5 M yung isa. Like, Dagdagan hindi ko full credit yung sarili ko na. Pero, I mean, isa ako sa factors na start up yung mind nila. Kaya Kasi yun. kahit sa may 10% lang na dagdag dun sa, kumbaga sila pa rin naman yun eh. Sila pa rin yung credit nun eh. Oo. Pero yung, na-unlock mo. yung nabigay mo yung 10% na boost dun sa galawan niya o sa mindset man Totoo. lang niya. Ang laking tulong na nun. Paano natin itong pera? Pagalawin natin ito. Ang mindset kasi dun, pag marunong ka na magpagalaw, kumbaga kahit mali-mali ka pa nung una, yung skill mo tumataas. The more na nag-save ka hanggang pagtanda mo, ang skill mo na nabubuo, saving. Savings. Oo. Mapapala natin dun. Hindi mo mapapalaki yung pera na saving lang ang alam mo. Totoo. Pwede nga hindi ka marunong Pero mag-ipon, pero marunong ka mag-flip. ang alam ng lahat mag-ipon eh, no? Ano yun eh, steps to slavery. Ayun yung turo sa school doon. Diba? Pag naipon mo na yung ganitong kalaking Turo ng pera, magulang, turo ng lahat. ubusin sa ospital yun. Ayun Wala pa ako nakakitang kayang mag-ipon na empleyado tapos hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. Promise. Oo. Wala pa ako Grabe Wala yun, ka pang nakitang empleyado na hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc, no? So, hindi ko sinasabing huwag ka mag-empleyado. Sinasabi ko, gamitin mo ng tama yung pera mo. Para hindi lang siya mapunta kay Doc. Patulugin, no? Spend wisely, no? Patulugin. Kahit empleyado ka, pwede ka naman mas masarap nga maging empleyado tapos maging investor kasi pag empleyado ka, wala kang stress na sa quincenas o sa 30 walang dadating na pera. Sureball kasi may darating. Sureball eh. Sureball yung manip lang. Sureball. Tapos, malugi ka sa una mong investment. May Sureball ka na darating naman may next darating, month. So, the earlier na matuto ka ng kung paano magpakilos ng pera mo, kahit empleyado ka habang buhay, walang problema yun. Basta marunong ka magpakilos ng pera mo on the side. Ayos lang, no? Ayos lang. Hindi yung, ang goal kasi, number 1 tip, huwag ka bumili ng bahay mo. Yun yung number 1 tip ng normal eh. Diba? Yun yung una mong narinig, bumili ka ng bahay mo. Number 1 tip ko, huwag kang bumili ng bahay. Huwag kang bumili ng bahay. Kasi pag lahat ng pera mo nilagay mo sa lupa at sa bahay mo, ano na yung next na pera mo? Kailangan mo magtrabaho. Para saan? Ulit. Ang Benta mo bahay yung pa rin dun. Benta mo yung bahay. Kaya na yung Para nakikita magkapera ka kong- ulit. Hindi ba kinulong mo yung para kang Totoo. bumili ng sarili Totoo, mong man. kulungan. Totoo, man. Gets and gets. Nung nalaman ko yung game na ganun, oh shit, nga no. So nakikita ko tuloy na yung mga malalakas sa social media na nagkapera na sila and shit. Ang unang ginawa nila, bumili ng bahay. Lupa, bahay, Diba yun ang kotse, una agad nila? kondo. Lupa, bahay, kotse, para masabi lang Tawag na. dun posas, man. Kasi, ang parang, siyempre, pag pinost nila yun sa social media, ang dating, they made it na. Ngayon, nung una, may elib pa ako nun. Oh shit, nakabili na siya ng bahay. Pero natuto na ako talaga kung paano ang paano. Mali yung decision mo, homie. Pag financially educated ka or kahit hindi naman may alam ka kahit paano, alam mo sino yung mga tamang kumikilos eh. Yung mga ang clue nun yung mga taong alam mong pumipera tapos walang pinopost na flex. Galing nun. Totoo. Kasi kaya niya yung disiplina na hindi niya Talaga. ipagyayabang kung anong meron Talaga. siya, men. Yup. Yun yung mas malupit. Like, di ba sabi nga nila, kailan mo nakita sila Mark Zuckerberg na nag-flex na ng kahit ano. No, they don't do that. Yun yung mas malalim na tao para sa akin. So, Yup. pag kaya mo yun mag-control ng pera mo na gano'n, na hindi yung tinuro sa'yo ng magulang mo, number 1, diba, parents na turo, bumili ka ng bahay mo. Huwag mong sundin yun, mag-aral ka talaga ng ibang, kasi it doesn't work eh. Like 90% yun yung ginawa. Did it work? Di naman eh. Hindi naman sila masaya. Di ba? Hanggang ending ng buhay nila, nagbabayad sila ng whatever para sa bahay nila. So para sa akin, anong gagawin? Di ba? Anong gagawin? Ganito. Halimbawa, meron kang budget na 10 million para sa bahay mo. 10 million na bahay, makakakuha ka nun siguro ng rent worth, sabihin natin, 50 to 100,000 worth na bahay na rent. Mataas na yun, magandang bahay na yun, di ba? Sabihin natin 100k a month. So, yung una mong taon, 1.2 million lang yung nagastos mo sa bahay mo. Meron kang natirang 8.8 million. Yung 8.8 million, subukan mong palaguin sa kung anumang negosyo. Sabihin natin nalugi mo yung 8 million. Yung huling 800,000 na palago mo. Compare mo dun sa taong may 10 million, bawa seaman siya o kung ano man, doktor siya, may 10 million siya, bumili siya ng bahay. Ano yung next step niya dun? Magtrabaho para tumira pa rin dun.
Tapos, ang mangyayari sa kanya, 8 hours siyang wala dun sa bahay na binili niya. Yeah, tulad ng mga ibang kaibigan ko, ganun. Una, akala ko, shit, iwan na ako ng mga to dahil may bahay sila. Ngayon, hanggang ngayon, binabayaran nila yung bahay. Hirap na hirap. Andun sila sa, yun nga, hindi sila nakatira dun sa bahay nila. Hindi sila nakatira sa bahay nila. Ayokong maging ganun. Yung sabi nga sa akin nung tatay ko, piliin mo talaga kung sino yung mas masayang part, yung bumili ng bahay o yung nakatira dun sa bahay. So mamili ka talaga ng gagawin mo sa buhay. Ikaw ba yung bibili lang ng bahay o titira sa bahay? Magkaiba yun eh. Ang goal mo lang bumili. Yun yung usual. Bumili, mag-own ng bahay. Dapat tumira, no? Dapat ang goal mo, tumira dun sa bahay. Kaya mo nga binili. Church. Diba? Ang masaya si ate, yung kasambahay natin. Siya yung buong laki ng bahay niya. nandun. Yung bahay ni Diba? Ate Belen, no? Yes, exactly. Diba? Yun nagets ko talaga na may mga tao na kayang mag-make money at may mga tao na matalino. Alam nila kung anong gagawin dun sa pera nila. Mag-make money, madali lang yun eh. Para sa akin, mas madaling part yun mag-make money. Yes, Lahat yes. nakaka-make money. Diba? Pero ikaw, tinan mo, ikaw nga, hindi ka magaling mag-English, nakaka-make money ka. Multiplying Si your money. Ninong ang Chicken game. nga, mali-mali grammar, nakaka-make money. Yes. Para sa akin, pagalingan tayo kung anong gagawin sa nagawa mong pera. Yes. Doon magkakatalo. Lahat kayang mag-make money. Pero yung kinita mo, tol, Ano? Doon paano mo gagawin? May babagsak ako na pipeline theory after nitong break. So, Break. tungkol doon. And we're back. You're back. Ganun na. Alright. Ano yung sinasabi So, mo? Pipeline ka dyan. Okay, May pipeline pipeline. theory. Hindi Yung ko alam. pipeline theory, kasi pinag-uusapan natin kanina, di ba, kung mas magandang skill, bukod sa marunong ka gumawa ng pera, dapat alam mo kung paano palaguin, paramihin yung pera. So, ang pipeline theory ganito. So, may dalawang lalaki, si Pudong at si Koy Koy. Si Pudong laging ganito. Sa village nila, nakatira sila sa isang village na walang supply ng tubig. Okay? Sinaunang panahon, walang supply ng tubig. Yung tubig galing sa spring sa taas ng bundok. Okay. Nasa village sila. Sabi. Ngayon, silang dalawa, magkaibigan, gusto nilang diskarte. Magbebenta daw sila ng tubig. Kaming dalawa. Kayong dalawa, usap kayo. Ngayon, si Pudong, ang gagawin niya daw, mag-iigib siya araw-araw. Igib siya. Okay, para kumita siya. Ang bayad dun per balde. Okay, si Koy Koy, si Pudong, gusto niya 50 balde kasi malaki katawan niya. Kaya niya, laki at baba siya ng bundok. Si Koy Koy, payat. Ang naisip ni Koy Koy, sabi niya, ako isang balde lang gagawin ko para lang may pangkain ako. Si Pudong, dami niyang pera every day, dami niyang cash, dami niyang balde, di ba? Tapos every Saturday, paparty siya. Kanyang pera. Si Koy Koy, ang ginagawa, nagbe-build siya ng pipeline galing dun sa ilog, pababa dun sa village nila. 1 year yung project ni Koy Koy. 1 year siyang mahirap. Isang balde lang siya, pangkain lang. Mukhang sa mata ng tao, ako yung maling ginagawa dahil 1 year ako mahirap eh. 1 year ka mahirap. 1 year, Wala nagpa-party siya every weekend. Wala akong kinikita. Hindi ako yung paldo sa mata nila. Pero gumagawa pala akong pipeline. No? After 1 year, bugbog yung katawan ni Pudong. Araw-araw siya nagbubuhat eh. Paparty pa Sira siya, yung likod Sabado. niya. Sira yung katawan niya. Tapos pa-party pa siya. Diba? Sira kidney niya. I-liver niya, everything. Si Koy Koy, after 1 year, nabuo na niya yung pipeline niya. Umaagos yung tubig. Nakapila lang yung mga tao na pupuno yung balde. Damn. Dire-diretso yung pera niya. Nag-iigib pa ba siya? Hindi na. So yun yung sinasabi ko na matuto ka mag-build ng funnel mo na mapagalaw mo yung pera mo. Hindi ko sinasabing kailangan mag-umpisa ka sa malaki. Pwedeng minimum ka. Pwedeng ang out of nothing eh. From nothing, thin air, kaya mo gumawa ng pera kung mag-iisip ka lang talaga kung Dapat paano. yung pera ang nagtatrabaho sa'yo. Yun. Mapag-aralan mo na kung paano mo mapakikita. Hindi nalaman ikaw ko ang yung- nagtatrabaho para magkapera. Yung nalaman ko yung Diba? game na ganun na iba pa pala yung level na mas mataas pa pala level bukod sa dun sa dati akala ko lang ang magaling yung marunong mag-make money. Trading Yun ang time akala with ko eh. money for money. Shit, Yun, ang galing mag-make money nito. Doon naielib na ako eh. Pero nalaman ko yung next level pa pala na ang next level niyan yung marunong talaga sa pera sa pera ang palitan. discarding pera ba. Parang ganun. Oh shit. Kaya noon mula noon, chinek ko yung mga galawan ko noon. Oh shit, hindi ako pwedeng habang buhay magra-rap lang. Yeah. Rap ka, tapos make money, mawala ulit, rap ulit, make money. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kailangan kong isipan saan ko lalagay itong sa bagay.
Tingin ko tol, pwedeng magigets mo rin agad yan pag nagkakaroon ka na ng pera eh. Mapapaisip ka na eh, saan ko lalagay ito? Advanced level na yun sa totoo lang. Saan ko Ang lalagay? una Ayun yung talagang skill. pinakamahirap din na gawin, tol. Hindi, pinakamahirap para sa akin na skill, make money. Pinakamahirap. Sa kanya, madali yun eh. Magkataon na magaling talaga siya Oo. dun. Pero sa normal na tao, yun muna ang asikasuhin nila. Kasi yung iba, Paano mag-make sa money? ngayon nagkaroon kasi ng Oo. hype behind businesses eh. Like, pag negosyante ka ngayong panahon na to, like, I want to address that na sa mga bata ngayon na hindi porke negosyante ka maangas ka. Ang nangyayari kasi lahat ng tao ngayon, lahat ng bata gusto maging negosyante, maging Okay. boss, maging hustler. Okay? Hindi pwede yun eh. Hindi lahat tayo built dun, hindi tayo lahat lumaki sa household na alam mo yun, na naturuan ka para maging ganun. So dapat alamin mo kung saan ka talaga magaling. Tsaka mag-focus doon. Oo, kasi magiging maangas ka. O, halimbawa, magaling ka talaga magluto. O hindi ka pinakamagaling na chef. Di ba? Hindi naman kailangan. Ngayon kasi talaga nagkaroon ng hustle culture eh, na hustler ka dapat. Totoo. Dapat boss ka, dapat marunong ka na maging mag-isa ka. Kaya nga minsan Hindi nakakita ganun. ako na yung parang hindi to para dito sa pang-hustle ng mundo. Nakakita. Pero hindi na niya pinipilit passion pa pero rin. pinipilit yun. Pinipilit niya pa rin dahil Wala sa yung tingin niya yun ang astig eh. Maging Ayun na kasi hustle. ang trending nga. Oh, Ah, tapos hindi kahit ko wala yung pamintuhan skills niya para sa pagiging negosyante, pinipilit niya. So hindi ka magiging paldo kahit anong gawin mo. Hindi na build yung skills mo para dun eh. Nung 18 ako, meron akong naging kaibigan na radio jock na 11.9 Okay. MOR. Okay. Tapos ano ako nun eh, parang searching ako nung kung anong gagawin ko sa buhay. Tandaan na siya. Tapos sabi ko sa kanya, ano ma-advise mo sa akin? Parang 18 ako, parang lost ako ngayon, lost. Sabi niya sa akin, mag-look back ka, i-check mo kung ano yung mga bagay na ginagawa mo na magaling ka at nadadalian ka, tapos pag tinignan mo yung iba, nahihirapan sila. Yun yung para sa'yo. Sabi niya, for example ako, kung magpakita ako sa TV, pagwapuhan kami ni Derek Ramsey, talo ako. Pero pagwapuhan kami sa mic, What you mean sa mic? mic lang, Maganda boses boses lang, radio jock siya. Okay, So, okay. pagwapuhan kami ng mic lang sa tunog, panis sa akin si Panis. Derek Ramsey. Yun ang sabi niya. Oo. So, dun ako. Oo nga no. Piliin mo kung saan ka magaling at nadadalian ka kahit papaano. Yun ang para sa'yo. Kadalasan nun, yung mga trip mo nung bata yun eh, no? Yun talaga. Sabi niya, tignan mo talaga yung skills. Sabi ni lola ko, tignan mo yung skills na ginagawa mo nung bata ka pa. Kasi yun yung nung bata ka, hindi ka binabayaran. Tapos nag-enjoy ka lang. So ano yung mga yun na mabubuo mo ngayon paglaki mo, na madadala mo pa yung ginagawa mo nung bata ka sa trabaho mo para gumawa ng pera ngayong pagtanda mo. Pag doon, delayed gratification dapat, hindi instant gratification. Hindi lang sa weed yan actually, sa lahat ng bisyo, sa toys, kotse, sapatos. Ba't kaya mong tiisin muna na wag muna, no? Delayed gratification. Pag instant gratification, laging ang bagal ng progress mo kasi bawat step mo, i-reward mo yung sarili mo. Bawat step mo, kailangan may pleasure kang kapalit. Parang bagal nun. So, yeah. Kaya pag gagawin mo na yung, kunyari, And smoke mo, kunyari. saya nun. Parang hinintay mo ng matagal eh. Yup. Mas masaya siya, no? Tsaka tuloy-tuloy. Mm. Tuloy-tuloy na siya, tol. Ano yun? Yung smoke. Magtutuloy-tuloy ka. Oo, gano'n na yun eh. Tangina mo. Naano mo. Tangina mo. Na-unlock mo na eh. Oo, tuloy-tuloy na yun. Smoke na lang, smoke, di ba? Nakamit mo na ang dapat mong makamit. Pag nakamit mo na ang dapat mong makamit. Yun pala, dapat. Oh, pero pag inuuna mo yung gratification, matagal mong makakamit yung gusto mong makamit. Ay, mahirap yun. Oh, halimbawa may gusto ka na, halimbawa gusto mo ng sports car talaga, for example, Lambo, lahat para makarelate, di ba? Tapos, onting pera mo lang, bibili ka na agad ng Mio. Gets. Onting pera, upgrade ka ng Civic. Onting pera, upgrade ka ng Accord. Alam mo yun? So, bago mo marating yung Lamborghini mo na talagang pinaka-goal mo, extreme example, ang tagal. Kaya buti lang, hindi ko Tagal. tinuloy yung Lexus na trip ko, no? Oh, di ba? Buti na lang bumila ka Vespa. Doon tayo sa mas Muntik malaking na ako. picture. Yung mga mas kayang mag-control na disiplina. Sabay ganun, no? Doon yun sa mas malalaking. Naano ko yan sa tropa, may naging tropa ako na parang taga-hood siya. Tapos nagkwento kami kung anong kotse. Kasi alam ko afford niya bumili ng auto eh. Pero Okay. hindi siya bumili. Alam ko, hindi. Sabi ko, pwede mo ibili auto mo. Ngayon ko, jeep pa rin siya. Nag-jeep pa rin siya. Pero may 7 digits to ah. Okay. Pero sabi niya,
Camaro kasi gusto ko eh. So, Nagbago tinitiis yung niya. mindset. Grabe. Tinitiis niya. I mean, Oo, kumbaga, sa isip-isip ko Disiplina tuloy yan. ngayon, tangina, ang angas ng record ng buhay nitong taong to. mhm. Diba? Parang, napaisip na rin tuloy ako nun, ayoko pala ng history ko. Parang ang dami kong inaccumulate na cheap shit lang. Mhm. Puro cheap shots lang ginawa ko, di ba? Parang ayoko pala ng ganun. Dapat, sabi nga ni Kanye, I only do dope things. Mhm. Parang mas quality na yung gusto ko tuloy simula nung narinig ko. Parang, parang siya nga Camaro agad yung gusto niyang first car niya kaya tinitiis niya. Hindi siya Alam mo, ikaw nga kayang maging ganun talaga. Yung nakilala kita. Parang ganun talagang dating. Kaya ni Frank tiisin to na hindi bumili ng sports car agad-agad. Parang kaya mo ganun. Buti nga eh. Parang nagiging tuloy kita. Konsensya minsan. Kasi minsan natitempa ko siya. Gusto ko nang bilhin. Oo, masarap talaga eh. Masarap talaga. Kaya lang, Nagka-balance ito siya Parang ko, no? feeling ko, pag bumili ako ng, bumili na ako ng mahal na brand new na kotse, ganyan. Parang, alam mo yun? Hindi siya may elib sa'yo, Oh, oy. parang hindi siya may elib mali sa'yo. ka, mali. Kaya medyo konsensya ko siya pagdating sa mga ganun. Yun. Sige na. Tandaan nyo, bawat maling natin. desisyon na ganun, mas tatagal yung progress, mas tatagal yung pagyaman. May Oo, iwan no? ko kayo. Holy Isipin shit. nyo, bawat bilin nyo ng nonsense, ganito Mhm. sobrang hirap ako kalaban sa business kasi lahat ng pera ko binabalik ko dun eh. Totoo. Di ba? Yan ka talaga. Kaya mahirapan kayong kalabanin yung taong ganun eh. Yung magsispend ng wise. Like ang nasa isip ko nun ever since, talunin yung demand ng audience ko. Hindi nga ako bumibili ng sarili kong t-shirt, sarili kong boxers, kahit sarili kong wala eh. Lahat ng pera ko nun talaga, 100% dapat ibalik ko dun sa business para masupply ko pa yung demand nila. So, the more I do that, the earlier na nagtitiis ako, the earlier ako makaka-retire, the earlier ako makaka-build ng mas magandang audience, mas malaki, mas mabilis. Kesa, halimbawa, pagkakuha ko ng pera, bumili akong Porsche, bumili ako ng condo, bumili ako ng ganito, bumili ako ng ganyan. Hindi. Nilagay ko lang lahat talaga sa business. Tapos sa sarili, syempre. Tangina, grabe nga nung nung nalaman ko na cash broke ka. Oh, yeah. Cash broke siya. Una, sabi niya sa akin yun, sabi niya, hanggang ngayon ko cash broke pa rin ako. Wala akong cash na hawak talaga. So ko naman, parang ang laki na ng diskarte natin dito. Wala ka pa rin. Ano yung sabihin, di ba? Nga, pag nakakapera siya, nilalagay niya ulit sa... isang beses tol, nandun kami sa bahay. May music video kami na shoot. Kailangan ng props ng pera. So nilabas ko ngayon yung cash ko mula sa bag. Labas akong cash, kapal. So sabi niya sa akin, tangina ko, nakita ko yung cash mo, inggit nga ako sa'yo, may cash kang ganun. Sa akin, wala kang ganun? Sabi niya, yes, in-explain niya sa akin kung bakit. Yeah, wala. Pinapakilos ko yung pera ko. Hindi niya pinapatulog, tol. Hindi. Oh shit. Galing nga, galing nga. Medyo na goddamn, dapat nga. Kasi natutulog nga naman. After nun, mga sumunod na weeks nun, ang tapang ko na mag-invest eh. Make money. Lang yan, To ba't make ba? more money. Nasa